Nandito ako ngayon sa bahay ng kinabitan natin ng solar setup mga master at aakyat ako doon sa bubong para i-connect yung dalawang solar panel sa solar PV cable. Kung mapapansin ninyo mga master, may dalawang kawayan na nakasandal sa pader. Diyan dumaan yung solar panel paakyat sa bubong na tinalian ng lubid. Nandito na ako sa bubong mga master at nandyan yung dalawa kong kasama na magagaling mag-DIY ng patungan ng solar panel. Hindi na kami gumamit ng solar panel railings kasi mababa lang yung height ng mga railings. Itong solar panel na ginamit namin ay bifacial na tig 600 watts bawat isa. Ang likod ng solar panel na bifacial ay makaharvest din ng energy galing sa araw. Para ma-maximize ang harvest ng solar panel, itinaas namin ang patungan ng mga solar panel para makakuha din ng liwanag ang kanyang likod. Kapag mababa yung patungan ng mga solar panel, wala nang sinag na makikita sa likod ng solar panel. Ayan na, naipatong nila yung pangalawang solar panel at nilagyan ng bolt ang gilid ng solar panel. Tapos yung angle bar na kung saan nakabolt yung panel ay kanila namang in-screw sa firewall para hindi liparin ng hangin ang solar panels sakali mayroon mang dumaan na malakas na hangin. Patapos na rin sila sa pag-screw ng angle bar at pupunta ako doon sa ilalim ng solar panel para i-connect na ang dalawang panel in series. Series connection ang gagamitin natin para makatipid yung may-ari sa pagbili ng Y connector. Parehas din naman ang maging resulta kung iparalel natin ang mga solar panel. Kasi pagdating doon sa controller, pareho din naman ang output wattage na makukuha natin kung naka-series tayo. Kahit mababa yung current na bababa sa controller, mataas naman ang voltahe na i-convert ng controller into current. Kung parallel connection naman, mataas ang current pero mababa naman ang voltahe na kung i-convert ng controller into current, ganon pa rin ang wattage na makukuha natin. Dahil ginawa kong series connection ang dalawang panel, pinagdugtong ko ang positive at negative na MC4 connector ng dalawang panel sa gitna. Pagkatapos ay ikabit naman natin ang female connector ng solar panel sa male connector ng ating solar PV cable. Itong female connector ng ating solar panel ay ang kanyang negative. At ang male connector na MC4 ng solar panel ay ang kanyang positive side. So, ayan na mga master, natapos na rin natin ikabit yung MC4 connector ng ating solar panel sa MC4 connector ng ating solar PV cable. So, ang gagawin natin mamaya ay maglalagay lang tayo ng mga cable tie sa wirings ng ating solar panel para maganda tingnan at walang pakalat-kalat na mga wires. Kababa na kami sa bubong mga master at sakto din na umulan ng malakas. Ito pala yung mga breakers ng ating solar setup. Bali, kulang pa ito ng isang breaker para sa cut-off ng controller sa battery. Hindi kasi kasama sa unang plano na hybrid inverter lang ang install natin. Bumili yung may-ari ng controller. Nakalimutan ko siyang sabihan na bumili ng 63 amperes DC na miniature circuit breaker para sa cut-off ng controller at battery niya. So, ang gagawin ko para lang gumana itong controller ay aking i-direct yung connection niya sa breaker ng inverter papunta sa battery. Itong pulang wire naman ay input ng ating controller. Sundan nyo lang, pupunta naman ito sa 40 amperes DC breaker na i-connect natin doon sa solar panel. Ito namang 100 amperes DC na breaker ay cut off ng battery papunta sa ating inverter. Ang negative wire ng inverter ay nakakonect sa right side terminal ng breaker. Iwasan natin itong magkabaliktad dahil mayroong polarity ang mga DC breakers. Break time muna tayo mga master.
Dahil malakas ang ulan, mag-hot choco drink muna ako. Hindi naman kasi ako uminom ng kape. Balik naman ulit tayo sa pag-connection mga master. At lagyan ko ng wiring yung AC input ng inverter papunta sa 16 amperes AC na breaker. Medyo mag-fast forward tayo ng konti mga master para hindi kayo antukin sa panonood ng aking vlog. Higpitan na natin ang mga screw sa terminal ng controller para mahigpit din ang kapit ng ating mga wires. Para iwas tayo sa lost connections. Dahil kapag hindi mahigpit yung screw at madaanan ng mataas na amperahe, ang mga wires natin ay mag-umpisang iinit at masunog. Gamitan natin ng mga cable ties ang mga wire natin para maganda tingnan kung hindi buwaghag ang ayos ng ating mga wires. At naka-arrange siya ng mabuti. At magmamagic naman ulit tayo mga master para bumilis yung video natin. At ito na nga mga master, at i-connect ko na yung solar PV cable sa input ng DC breaker papunta sa solar charge controller. Para ating masubukan kung gagana na yung controller kahit makulimlim yung panahon sa labas. Dahil sa bago lang tumila yung ulan. At isa pa, hapon na ngayon at lagpas na alas 4 ng hapon ngayon. Hindi ko na nabidyohan ang pagkabit sa wall ng bahay nitong inasimbol natin na solar setup. At medyo nahirapan din ako sa pagkabit ng solar PV cable dahil sa matigas yung wire at makapal. Nasa 6mm kasi yung cable na ginamit natin at twin core po itong solar PV cable. Mas maganda kasi kapag malaki ang wire na gamitin natin dahil mabawasan yung power losses. Nagkakaroon kasi ng power losses kapag mahaba yung wire natin tapos maliit ang size ng wire. Dahil kapag maliit ang wire natin, mataas ang kanyang resistance. At kapag dumaan dyan ang malaking kuryente, iinit ang wire natin na maliit.
Kaya dyan nag-umpisa ang tinatawag natin na power losses. At kung makapal naman yung wire na gamit natin, medyo mababa yung resistance niya compare doon sa maliit na wire. At maganda ang daloy ng electrical current kapag malaki yung wire na gamit natin. Mas maganda na mag-oversize tayo ng wire kaysa gumamit tayo ng undersize na wire. Mahigpit ko na ikabit ang solar PV cable sa DC breaker natin. Try naman natin i-on kung meron pang kuryente na mailalabas ang solar panel sa bubong. So, ayan mga master. Meron pa tayong nakuha na 0.8 ampere kahit medyo madilim na sa labas dahil nga sa umulan. I-check lang natin ang mga wires na nakakonect sa battery kung meron pa itong maluwag ang kapit. Subukan din natin i-on yung inverter para makita natin kung gumagana rin ito. 13.1 tayo. Isang oranda niya 13.1. Gusto mo mga sigan? Iwan mo din. Magpanalang may current rin. Di, drill mo ka. Sticker na. Kaya na. Tuya din. Ano mo tahan? Ay, galubat eh. Kaya grinder ah. Drill mo mga 300 euro kasi 700 euro. Stay, 710 na. 700 watts tayo. Kaya na ito mga rep mo dyan 300 mo dyan.